Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Kamusta po kayo? Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkaroon po tayo ng mga update no, sa ating Munting Tinig channel. Now, today lang, may bumalaga po na balita na particularly January 3, 2026, meron pong isang opisyal na epal. Oo, galing po siya sa National Printing Office. Okay? Siya po si Assistant Director RJ Lim. Kasi kalat naman ito sa social media yung pagpo-post niya na nagbitaw or nagbitiw daw siya sa pwesto bilang Assistant Director ng National Printing Office. Okay, tandaan po ninyo ang pangalan na ito ha. Sabi sa headline, binasag niya daw ang kanyang katahimikan matapos magbitiw sa Marcos Jr. Administration. At sinabi pa dito nitong opisyal na ito na ang pananatili ay pakikilahok daw at ang pananahimik ay ang pagpahayag. Pero bigyan ko kayo ng background nitong si RJ Lim. Sabi ko nga sa inyo, itong si RJ Lim ay dating opisyal bilang Assistant Director ng National Printing Office. Isa din po itong kurakot. No? Isa din po itong opisyal ayon po sa ating bubuwet ng National Printing Office na kung saan ay nagsulat kay Executive Secretary before Lucas Bersamin, ang head ng National Printing Office, para isumbong no, itong pangungurakot nitong si RJ Lim na namayagpag ang kanyang resignation message sa kanyang social media account. Ang posisyon nito Assistant Director ng National Printing Office. Tinagurian di umanong kurakot sapagkat ang boss niya mismo or ang head mismo ng NPO o ng National Printing Office ang nagsulat mismo kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay, kasi sobrang nagalit din ito sa kanya si former PCO Secretary Cesar Chavez nung nalaman ang kanyang pangungurakot. So, para hindi siya mabisto, para hindi siya tanggalin kaagad sa pwesto, ang nangyari, inunahan na lang niya ang pag-iingay sa pagtatanggol or pagtanggal sa kanya. So, hindi po siya bumitaw. So, take note So, inunahan na lang niya ang kanyang pag-iingay sa pagtanggal sa kanya. So, kung may alam siya ng mga corruption or involvement or whatsoever, bakit hindi ka magbanggit ng kahit na isa? Kasi, ang ginawa mo pang reference, okay, RJ Lim, ang ginawa mo pang reference, si Kiko Barsaga at si Lebeste, na sinusuka na ng taong bayan ang kanilang pagtatantrum, ang kanilang pag-iingay. So, bakit ngayon mo lang naisipang mag-post ng ganyan? Tapos may nakita pa ako nito na tinag niya pa si Pangulong Bongbong Marcos, tapos sinight niya pa si Kiko Barsaga at saka si Lebeste, na mention pa niya sa post niya sa social media. Pero ang totoo, inunahan na lang niya ang pagtanggal sa kanya. So, hindi po siya kung baga bumitiw sa pwesto. Pinaalam niya lang na hindi na po siya bahagi bilang Assistant Director ng National Printing Office dahil nabulgar ang kanyang pangungurakot. Nung panahon na si former Executive Secretary Lucas Bersamin nakatanggap ng sulat sa mismong pinuno ng National Printing Office at hindi po ito lingid sa kaalaman ni former Secretary ng PCO na si Cesar Chavez.
So, sabi niya dito, I will no longer be silent. Pero, ayaw mo ng korupsyon, suportado mo si Sara Duterte. Yung ganyang klaseng mga galawan ba, nananawagan na ito, mga kamunting tinig ngayong si RG Lim na ito, ng pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ano ang accusation mo? Paano mo paniwalain ang taong bayan na totoo ang mga pinagsasabi mo? At bakit ka matagal na nananahimik? Kung may alam ka pala, bakit hindi mo binulgar? Bakit hindi mo isinumbong sa Pangulo? Sabi niya dito, for a long time, I believe that working inside the system mattered. I believe that supporting those in power could lead to reform. Sabi niya, I believe that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, clear his family's name, and do honest work for the Filipino people. So anong ginagawa ng Pangulo ngayon? Dapat mong intindihin na bago ka sumuporta sa mga Duterte, okay, RJ Lim, isipin mo muna yung pinaglalaban mo. Gusto mo labanan yung corruption, may alam ka pala, bakit nagtatatahimik ka? Bakit ngayon ka lang nag-iingay? Dahil tinanggal ka sa pwesto bilang Assistant Director ng National Press Corps, ng National Printing Office. Ang head nyo mismo may alam. Ang former PCO may alam. Tapos ngayon nag-iingay ka. So anong klaseng mga yan? Anong klaseng drama yan? Anong klaseng kaik-ikan yan? Tapos mamanawagan ka, RJ Lim, na bumitaw si PBBM sa pwesto, na mag-resign ang Pangulo. Pagkatapos, suportahan mo si Sara Duterte. Kagaguhan yan. Dapat, kung may alam ka na korupsyon at gusto mong ipaalam sa presidente at mayroong sistema, bakit hindi mo tilungan ng Pangulo? Bakit hindi mo suportahan ng presidente sa laban niya ngayon sa korupsyon? Bakit hindi mo suportahan ng Pangulo na kinukorek ng Pangulo ngayon ang sistema? Kailangan ng Pangulo natin ang suporta, hindi yung paninira ninyo para lamang po na magpamukha kayong malinis sa mata ng tao, no? Dahil nabisto ang kabulukan ninyo sa gobyerno. Okay? Bilang Assistant Director ng National Printing Office, pati ang head mo mismo nabisto. Kasi ayon po sa ating bubuit, ano po yung ating na-receive na balita, ang main story talaga dyan, mga kamunting tinig, itong si RG Lim na ito, kurakot pala ito siya na empleyado o opisyal ng National Printing Office bilang Assistant Director. Bakit natin nasabing kurakot? Dahil unang-una, ang head pala mismo noon pa na secretary pa si Executive Secretary Lucas Bersamin, nung hindi pa bumitaw sa pwesto si Lucas Bersamin, sumulat na pala ito, nagsumbong na pala ito. Sa pangungurakot nitong si RJ Lim na ito. Tapos ngayon, magpa-feeling victim at parang champion for the cause of the masses ang tirada niya. Tapos, idolo niya siguro si Kiko Barsaga at saka si Lebeste kasi ginawa niyang reference. And no other than the former PCO Secretary Cesar Chavez. Nalaman din nitong ang korupsyon niya. So para magmukhang may laban daw siya, may mukhang may cause daw siya, may advokasya daw siya, so inunahan niya na. Inunahan niya na mag-post, inunahan niya ng mag-ingay. Dahil siya po ay tinanggal sa pwesto. He is no longer connected bilang Assistant Director ng National Printing Office. Grabe talaga. Nabulag ka na naman sa mga Duterte? Matagal mo nang alam. Anong ginawa mo? Bakit ka na nahimik? Ngayong nag-ingay si Lebeste, nag-ingay si Kiko Barsaga, nag-ingay ang ibang mga hinayupak na mga DDS vlogger, tapos ikaw ngayon makikisabay ka? So, dahil na-realize mo, kagaguhan at katangahan yun. Sigurado ka, nag-resign ka, itinanggal ka pala. Tapos sabihin mo, sabi niya dito, figure like Kiko Barsaga and Leandro Lebeste remind people that accountability is not disrespect. So, sa tingin mo, advocacy ng accountability itong si Lebeste at saka si Kiko Barsaga, walang ang alam ng mga walang ang personal knowledge to, nagngangak-ngak na. Hanggang ngayon nga, hindi niya nga pa nila napapanindigan
kung ano yung mga accusations nila. So anong klaseng corruption o ang o ikaw assistant director ka ng National Printing Office, bakit hindi mo ibunyag ang katiwalian dyan? Tulungan mo ang presidente na makorek ang sistema. Hindi na pababain mo ang presidente, kagaguhan yan. O gusto mong i-correct ang sistema, pababain mo ang presidente, tapos target mo ang presidente dahil suportado mo pala si Sara Duterte. If I know, pag i-open nyo itong account ni RG Lim na ito, tinag niya pa yung Malacanang, okay, ito sabi niya, mahalin natin ang Pilipinas 2026, here we go. One day ago lang matapos mag-post na pinagre-resign ang Pangulo, nagsishare na ngayon ng mga post ni Inday Bayad or Inday Sayad, ni Inday Buday. So this is a political premature moves. Hindi ito nag-advocate na labanan ang sistema o baguhin ang sistema. Ang target nito si Pangulong Bongbong Marcos. Kung may problema ka sanang hinayupa ka doon sa National Printing Office, dapat doon ang yun ang i-call out mo. Hindi na yung entire system ipamukha mong masama, ang Pangulo pamukha mong masama, ipamukha mong nagbitiw ka, itinanggal ka pala sa pwesto, inunahan mo ang pag-ingay. Isang araw bago ka mag-post, nag-post ka ulit ng tinatawag na nirepost mo ang Inday Sara Duterte na message December 31. Ikaw talaga, napaghalataan ka Napaghalataan ka. Napaghalataan ka, RG Lim. Intindihan mo, bistado kung ano po ang gusto mo. Gusto mo lang iangat si Sara Duterte, pababain mo si PBBM. Sino ka? Hayop. Sino ka mapagbibitiw sa presidente? So, ibig sabihin, wala ka palang kwenta, marami ka palang alam, tapos ngayon ka lang magyayaw-yaw. Okay sana kung hindi ka affiliated sa mga Duterte, affiliated ka pala If I know, dideles ka palang malaki. Bobo.